Hindi ito charity ward, Miss Mirren. Kailangan namin ng deposit bago simula ng operasyon. Ang mga salitang iyon mula sa doktor ay tila mga pako na bumaon ng malalim sa dibdib ni Althea. Walang sigawan, walang kalabog ng pinto, ngunit ang katahimikang sumunod sa pahayag na iyon ay mas nakabibingi kaysa sa anumang ingay. Nakatayo siya sa gitna ng malamig na pasilyo ng ospital. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa laylayan ng kanyang kupas na t-shirt, tila ba yun na lamang ang nagpapanatili sa kanya upang hindi siya tuluyang bumagsak sa sahig. Sa loob ng silid, na pinamagitan lamang ng isang manipis na kurtina, nakaratay ang kanyang lola Soleng. Ang hininga ng matanda ay mababaw at hirap. Bawat pagtaas ng dibdib nito ay tila isang pakikipagbuno sa kamatayan. Ang tunog ng monitor sa tabi nito ay nagbibigay ng isang nakapangangambang ritmo na para bang binibilang nito ang bawat segundong nalalabi sa buhay ng nag-iisang taong nagmahal kay Althea ng totoo. Wala siyang magawa. Ang laman ng kanyang bulsa ay sapat lamang para sa pamasahe at ilang piraso ng gamot na pampakalma, hindi para sa isang operasyon sa puso. Tinalikuran siya ng doktor na may halong awa at inis, bago tuluyang isinara ang folder ng medical records. Naiwan si Althea, nalunod sa sarili niyang kawalan ng kapangyarihan. Ang amoy ng alkohol at gamot sa paligid ay tila sumasakal sa kanya. Pinipilit siyang harapin ang mapait na katotohanan na sa mundong ito, ang buhay ng mahihirap ay may presyong hindi nila kayang bayaran. Lumabas siya ng ospital na tila isang lantang gulay. Ang langit sa labas ay kasing dilim ng kanyang kinabukasan. Bumagsak ang malakas na ulan at sa halip na sumilong, hinayaan ni Althea na basain siya nito habang tinutulak ang kanyang kariton ng turon pabalik sa bangketa ng Quiapo. Kailangan niyang magbenta. Kahit barya lang, kailangan niyang makaipon. Ngunit tila pati ang tadhana ay galit sa kanya. Isang malakas na hampas ng hangin at ulan ang tumama sa kanyang mabuhay na kariton. Sa isang iglap, tumagilid ito at tumapon ang lahat ng kanyang paninda sa maputik na kalsada. Ang mga turon na madaling araw pa niyang binalot, ang sagot gulaman na sana ay pambili ng gamot, lahat ay humalo sa maruming tubig baha. Napaluhod si Althea sa gitna ng ulan. Ang naramdaman niya ay hindi galit, kundi isang matinding pagod na tumagos hanggang sa kanyang buto. Isa-isa niyang pinulot ang mga nasirang paninda. Kahit alam niyang wala na itong silbi, ang luha sa kanyang mga mata ay nakipag-unahan sa patak ng ulan sa kanyang pisngi. Bakit napakalupit ng mundo? Bakit kailangan niyang magdusa ng ganito gayong ang nais lang naman niya ay mabuhay ang kanyang lola? Sa gitna ng kanyang pagluluksa sa gitna ng kalsada, isang nakasisilaw na liwanag ang humati sa dilim. Ang huling bagay na naaninag niya ay ang dambuhalang itim na sasakyan na humaharurot palapit sa kanya. Napapikit na lamang si Althea. Hinihintay ang impact. Hinihintay na tapusin ng bakal na yon ang kanyang pagdurusa. Ngunit sa huling sandali, ang sasakyan ay huminto ng sapilitan. Ang mga gulong nito ay umudlot sa basang aspalto, ilang pulgada na lamang ang layo sa kanyang nanginginig na katawan. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang lalaki ang bumaba. Bitbit ang isang payong na tila walang silbi sa lakas ng bagyo. Ang kanyang suot ay mamahalin. Ang kanyang tindig ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng galit. Balak mo ba talagang isugal ang lahat? Sigaw ng lalaki. Ang boses niya ay mas malamig pa sa ulan. Kung may pinagdaraanan ka, huwag kang manghila ng iba pababa. Nangatog si Althea, natakot sa tindi ng tinig nito. Akala niya'y may masama itong gagawin. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin, handang humingi ng tawad, handang tanggapin ang anumang salita. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, tila tumigil ang mundo. Ang lalaki, si Isandro Velasco, ay natigilan. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng isang emosyon na hindi maipaliwanag ni Althea. Tila nakakita ito ng multo. Ang payong sa kamay nito ay halos bumagsak habang nakatitig ito
sa mukha ni Althea. Ang mga mata ni Isandro ay nanlaki at sa isang saglit, nakita ni Althea ang isang matinding sakit na dumaan sa mga mata ng estranghero. Mirela, bulong ng lalaki, ang boses ay basag at puno ng pagdududa. Hindi naintindihan ni Althea ang binanggit nito. Patawad po, sir. Ang nanginginig na sagot niya. Aalis na po ako. Huwag niyo po akong ipapahuli. Bumalik ang diwa ni Isandro na pagtanto niyang hindi ito ang kanyang asawa. Ang babaeng nasa harapan niya ay basahan ng suot, amoy pawis at nanginginig sa lamig. Ngunit ang mukha ay eksaktong kopya ng babaeng nagdulot sa kanya ng pinakamatinding sakit at pagmamahal. Nagbago ang anyo ni Isandro. Mula sa pagkagulat, naging tila yelo ang kanyang ekspresyon. Bumalik ang pader sa kanyang puso. Humugot siya ng isang panyo mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Althea. Hindi para punasan ang luha nito, kundi dahil nandidiri siyang makita ang mukha ni Mirela na puno ng putik. Tumayo ka, utos ni Isandro. Sinubukan ni Althea na tumayo, ngunit nanghihina ang kanyang mga tuhod. May kinuha si Isandro sa kanyang wallet. Isang calling card na kulay itim at ginto. Inihagis niya ito sa paanan ni Althea, kasabay ng isang makapal na tumpok ng pera na agad na nabasa ng ulan. Kunin mo yan, sabi ni Isandro. Ang tono ay parang nakikipag-usap sa isang pulubi. Bayad yan sa abala. At ito ang tandaan mo. Kailangan ko ang mukha mo. Bago pa man makapagsalita si Althea, tumalikod na ang lalaki at bumalik sa sasakyan. Iniwan siya nito doon, nakaluhod sa putik, hawak ang perang basang-basa, na higit pa sa kinikita niya sa isang taon. Ang sasakyan ay humarurot palayo. Iniwan siyang puno ng katanungan at takot. Napatitig si Althea sa calling card. Isandro Velasco, CEO, Velasco Logistics. Bakit siya tinitigan ng ganon? Bakit parang galit ito sa kanya, ngunit binigyan siya ng pera? Biglang tumunog ang kanyang lumang cellphone na nakabalot sa plastik. Ang tunog ay matinis at nagpapahindik sa kanya. Agad niya itong sinagot. Ang kaba sa kanyang dibdib ay muling bumugso. Hello, Althea? Ang boses ng nurse sa kabilang linya ay taranta. Ang lola mo. Nag-aagaw buhay siya. Kailangan ka dito. Ngayon na. Kung hindi natin siya maoperahan ngayong gabi, baka hindi na siya abutin ng umaga. Nanigas ang buong katawan ni Althea. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang tanging naririnig niya ay ang dagundong ng kanyang sariling puso na nagwawala sa takot. Tiningnan niya ang perang hawak niya. Kulang pa rin ito. Kulang na kulang. Ang tanging pag-asa niya ay ang itim na card na hawak ng nanginginig niyang kamay. Ang lalaking iyon. Ang lalaking tumingin sa kanya na parang isang kalakal. Sinabi nitong kailangan nito ang kanyang mukha. Sa gitna ng bumubuhos na ulan, napagtanto ni Althea na wala na siyang dangal na maipagmamalaki. Kung ang kapalit ng buhay ng kanyang lola ay ang kanyang pagkatao, ibibigay niya ito ng buong buo. Pinahid niya ang ulan at luha sa kanyang mukha. Sa nanginginig na mga daliri, idinial niya ang numero sa calling card. Habang nagriring ang telepono, ipinikit ni Althea ang kanyang mga mata at nagdasal ng isang huling panalangin para sa kanyang kaluluwa. Sagutin mo. Parang awa mo na. Sagutin mo. Ang lamig sa loob ng opisina ni Isandro Velasco ay tila nanunuot hanggang sa kaibuturan ng buto ni Althea. Hindi dahil sa lakas ng aircon, kundi dahil sa bigat ng kapaligirang bumabalot sa kanila. Nakaupo siya sa isang silyang gawa sa mamahaling balat. Ang kanyang mga damit ay tuyo na, ngunit ang kanyang kalooban ay basang-basa pa rin ng pangamba. Sa kanyang harapan, isang makapal na dokumento ang nakalapag sa ibabaw ng makintab na mesa. Ang bawat pahina nito ay naglalaman ng mga kondisyones na tila nagbebenta na siya ng kanyang kaluluwa. Simple lang ang rules, Miss Mirren, ang malamig na wika ni Attorney Clarice habang inaayos ang kanyang salamin. Ang boses ng abogada
ay walang bahid ng emosyon. Parang nagbabasa lang ng listahan ng mga bilihin. You are to act as Mirella Velasco inside this house. You will wear her clothes, use her perfume, and speak like her. Ang lahat ng gastusin sa ospital ng lola mo ay sagot na ng kumpanya as long as you fulfill your role. Hindi makasagot si Althea. Nakatuon ang kanyang paningin sa pirma ni Isandro sa dulo ng papel. Ang lola niya ay kasalukuyang nasa operating room. Ligtas na ito. Salamat sa paunang bayad ng lalaking nakatayo ngayon sa may bintana, nakatalikod at nakatanaw sa madilim na kalangitan ng Maynila. At ang pinakamahalagang rule, dagdag ni Attorney Clarice, dahilan upang mapalingon si Althea. Huwag kang iibig kay Sir Isandro. Trabaho lang ito. You are a paid replacement, nothing more. Napalunok si Althea. Ang lalamunan niya ay tuyot at masakit. Kinuha niya ang ballpen. Mabigat ito sa kanyang kamay. Tila isang kadena. Ang tunog ng pagguhit ng tinta sa papel ay gumawa ng isang mahina, ngunit nakabibinging ingay sa katahimikan ng silid. Sa bawat letra ng kanyang pangalan na isinusulat niya, pakiramdam niya ay unti-unting nabubura ang pagkatao ni Althea Miren. Nang matapos siya, humarap si Isandro. Ang mukha nito ay blangko, walang awa, walang tuwa. Linisin niyo siya. Maikling utos nito kay Clarice bago naglakad palabas ng silid nang hindi man lang tinatapunan ng tingin si Althea. Ang lagutok ng pagsara ng pinto ay nagsilbing hudyat ng simula ng kanyang bagong buhay. Dinala siya sa isang malawak na kwarto na puno ng mga damit na hindi sa kanya. Ipinasuot sa kanya ang mga bestidang sutla na nagkakahalaga ng higit pa sa kinikita niya sa loob ng isang dekada. Habang nakatingin sa salamin, hindi na nakilala ni Althea ang babaeng nakabalik sa kanya. Ang kanyang buhok ay inayos sa estilong paborito daw ni Mirella. Ang kanyang mukha ay nilagyan ng pampaganda upang lalong tumingkad ang pagkakahawig nila ng yumaong asawa ni Isandro. Isang estranghero ang nakatingin sa kanya. Maganda, elegante, ngunit walang buhay sa mga mata. Bago tuluyang isara ang maleta ng kanyang mga lumang gamit, pasimpleng kinuha ni Althea ang isang lumang panyo na bordado ng pangalan niya. Ito ang tanging pamana ng kanyang ina. Itinago niya ito sa ilalim ng mamahaling unan sa kama. Isang maliit na piraso ng kanyang sarili na pilit niyang iniingatan sa gitna ng karangyaan at pagkukunwari. Handa na ang Lola Cielo, sabi ng isang katulong na pumasok sa silid. Ang tingin nito kay Althea ay may halong pagkamangha at takot, para bang nakakita ng multo na bumangon mula sa hukay. Sumunod si Althea patungo sa silid ng matanda. Ang amoy ng gamot at mamahaling kandila ay nagsama sa hangin. Sa gitna ng malaking kama, nakahiga ang isang matandang babae na maputla at mahina. Ang mga makina sa paligid nito ay humuhuni ng mabagal na ritmo ng buhay. Nang imulat ni Doña Cielo ang kanyang mga mata at makita si Althea sa may pintuan, isang himala ang tila nangyari. Ang matamlay na mukha ng matanda ay biglang nagliwanag. Pilit nitong inabot ang kamay sa hangin. Ang mga daliri ay nanginginig sa pananabik. Mirella, ang mahinang bulong nito, puno ng pagmamahal at pangungulila. Apo ko, bumalik ka. Nanikip ang dibdib ni Althea. Ito ang trabaho niya, ang magsinungaling. Ngunit nang hawakan niya ang malambot at kulubot na kamay ni Doña Cielo, naramdaman niya ang init ng isang pagmamahal na matagal na niyang inaasam. Wala siyang nagawa, kundi ang lumuhod sa tabi ng kama at hayaang haplusin ng matanda ang kanyang pisngi. Andito na po ako, Lola, sagot ni Althea. At sa sandaling iyon, hindi siya sigurado kung nagsisinungaling siya o nagsasabi ng totoo. Nais niyang maging apo para sa matandang ito kahit sa sandaling panahon lang. Sa madilim na sulok ng silid, nakasandal si Isandro. Pinapanood niya ang tagpo ng tahimik. Ang kanyang panga ay mahigpit na nakakuyom. Ang nakikita niya ay hindi isang madamdaming tagpo ng muling pagtatagpo, kundi isang masakit na paalala ng kanyang pagkukulang.
Ang ngiti sa labi ng kanyang lola ay dahil sa isang kasinungalingan na siya mismo ang nagbayad. Lumipas ang oras at sumapit ang gabi. Ang dambuhalang mansyon ay binalot ng katahimikan na tila babawal mag-ingay ang sinuman. Dinala si Althea sa master bedroom. Dito raw siya matutulog, sa parehong kwarto ni Isandro, upang maging kapani-paniwala ang kanilang palabas sa mga mata ng mga katulong at ng lola. Ngunit hindi sila magkatabi. Si Isandro ay sa kama, samantalang si Althea ay sa isang mahabang sofa sa kabilang dulo ng silid. Pinatay ni Isandro ang ilaw ng walang imik. Ang dilim ay bumalot sa kanila, ngunit hindi ito nagdala ng kapayapaan. Nakahiga si Althea, dilat ang mga mata, nakikinig sa bawat hininga ng lalaki sa kabilang dulo. Hindi siya makatulog. Ang bigat ng kanyang konsensya at ang takot sa hinaharap ay nagpapanatili sa kanyang gising. Ilang oras ang lumipas nang marinig niya ang pagbabago sa paghinga ni Isandro. Naging mabilis ito. Pahalip-halip, tila hinahabol. Sinundan ito ng mga ungol ng paghihirap, parang binabangungot. Huwag kang umalis. Ang daing ni Isandro sa dilim, ang boses ay puno ng takot na parang batang iniwan ng ina. Mirela, patawarin mo ako. Nag-aalala. Dahan-dahang bumangon si Althea. Nilapitan niya ang kama upang gisingin ito. Ang lalaking kanina ay puno ng awtoridad at lamig, ay nanginginig ngayon. Pinagpapawisan ng malamig habang nakakuyom ang mga kamao sa kumot. Sir Isandro, bulong ni Althea, akmang hahawakan ang balikat nito upang gisingin. Ngunit sa sandaling dumapo ang kamay niya, biglang dumilat si Isandro. Ang mga mata nito ay nanlalaki, ngunit tila walang nakikita, kundi ang kadiliman ng sarili niyang impyerno. Sa kanyang balintataw, ang babaeng nasa harapan niya ay hindi si Althea, kundi ang multo ng asawang hindi niya nailigtas. Bago pa man makaiwas ang dalaga, isang mabilis at marahas na kilos ang ginawa ni Isandro. Mahigpit niyang sinakal ang leeg ni Althea at idiniin ang likod nito sa malambot na kutsyon. Ang lakas ng lalaki ay nagmumula sa takot at galit. Hindi sa intensyong pumatay, ngunit sapat ito upang putulin ang hangin sa lalamunan ni Althea. Bakit mo ako iniwan? Sigaw ni Isandro. Ang boses ay basag at puno ng hinagpis na matagal na niyang kinikimkim. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis at luha, habang ang mga mata ay nakapako sa mukha ni Althea na ngayon ay namumula na sa kakulangan ng hangin. Hinabol ni Althea ang kanyang hininga. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magmakaawa. Ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Ang tanging nagawa niya ay ang kumapit sa mga braso ni Isandro. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat nito sa pag-asang magising ang lalaki sa kanyang bangungot. Sa isang iglap, tila may kidlat na tumama sa isipan ni Isandro. Ang init ng luha ni Althea na pumatak sa kanyang pulso ang nagsilbing mitya upang magising siya sa katotohanan. Agad na binitawan ni Isandro ang leeg ng dalaga. Tila napaso ang kanyang mga kamay. Umatras siya ng mabilis. Ang kanyang dibdib ay humahataw sa tindi ng kaba at pagkalito. Sa liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, nakita niya ang takot sa mga mata ni Althea habang hawak nito ang sariling lalamunan, pilit na humihigop ng hangin. Ang katahimikan sa kwarto ay nabasag lamang ng mabibigat na paghinga nilang dalawa. Hindi ikaw siya. Ang husky at paos na bulong ni Isandro, hindi kay Althea, kundi sa kanyang sarili. Ang multo ng nakaraan ay naglaho, pinalitan ng isang babaeng buhay na buhay at nanginginig sa takot sa kanyang harapan. Walang ibang sinabi si Isandro. Hindi siya humingi ng tawad. Tumalikod siya at naglakad patungo sa banyo. Isinarado ang pinto ng dahan-dahan, ngunit marin. Nag-iiwan ng isang pader sa pagitan nila. Naiwan si Althea sa gitna ng malaking kama. Ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin mula sa trauma. Lumipas ang magdamag nang hindi na sila muling nag-usap. Si Althea ay bumalik sa sofa,
Yakap ang kanyang sarili, dilat ang mga mata hanggang sa sumilip ang unang liwanag ng araw. Kinaumagahan, tumayo si Althea at humarap sa malaking salamin ng antik na tokador. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay may bakas ng gabing nagdaan, isang mamula-mulang marka sa kanyang leeg. Tila isang kwintas na gawa sa takot at sakit. Malinaw na malinaw ang hugis ng mga daliri ni Isandro na bumaon doon. Ito ang unang selyo ng kanyang kasunduan sa impyerno. Hinaplos niya ang marka. Hindi ito basta pasa. Ito ay isang paalala na ang lalaking kasama niya sa iisang bubong, ang lalaking nagligtas sa kanyang lola, ay siya ring halimaw na kayang bawiin ang kanyang hininga anumang oras. Hindi niya alam kung ano ang mas nakakatakot, ang bangungot ni Isandro o ang katotohanang kailangan niyang manatili sa tabi nito. Ang almusal sa mansyon ng mga Velasco ay isang ritual ng katahimikan at karangyaan. Nakalatag sa mahabang lamesang gawa sa naraang mga pagkaing banyaga na ngayon lang nakita ni Althea. Ang mga kubyertos na pilak ay kumikinang sa ilalim ng ilaw mula sa dambuhalang chandelier. Ngunit para kay Althea, ang bawat subo ng pagkain ay walang lasa. Ang tanging nararamdaman niya ay ang hapdi ng seda ng scarf na itinali niya sa kanyang leeg upang takpan ang pasa na iniwan ni Isandro. Nakaupo si Isandro sa kabilang dulo ng lamesa, abala sa pagbabasa ng dyaryo, tila walang nangyari kagabi. Ang pader sa pagitan nila ay mas mataas at mas matibay pa kaysa sa pader ng mansyon. Ang huwad na kapayapaan ay biglang nagambala ng isang babae ang pumasok sa dining hall. Ang takong ng kanyang sapatos ay gumagawa ng sunod-sunod na mahinang tunog sa sahig na marmol. "Good morning, Kuya Isandro," ang masiglang bati ni Sabina. Lumapit ito at humalik sa pisngi ng pinsan bago ibinaling ang tingin kay Althea. Ang nangiti sa labi ni Sabina ay matamis, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim at mapanuri. "And you, Mirella, you're finally awake. Akala ko magkukulong ka na lang sa kwarto maghapon." Pilit nang ngumiti si Althea. "Good morning din, Sabina." Umupo si Sabina sa tabi ni Althea. Mula sa gilid ng kanyang mata, kitang-kita niya kung paano sinuri ni Sabina ang bawat kilos niya, mula sa paghawak ng tinidor hanggang sa pag-inom ng tubig. Pakiramdam ni Althea ay isa siyang insekto sa ilalim ng microscope. "Mirella, darling, can you pass the croissant?" Sabi ni Sabina. Itinuturo ang isang basket ng tinapay na malayo sa kanya. Natigilan si Althea. Hindi niya alam kung alin sa mga tinapay na yon ang tinutukoy ni Sabina. Nag-alinlangan siya. Ang kanyang kamay ay nanatiling nakabitin sa ere. Nakita ni Sabina ang kanyang pagkalito. Isang maliit at mapangasar na nangiti ang sumilay sa labi nito. "Oh, sorry. Nakalimutan mo na ba? You used to love them. 3 taon ka lang nawala, pero parang ang dami mo nang kinalimutan." Bago pa man makasagot si Althea, biglang nagsalita si Isandro nang hindi inaalis ang tingin sa dyaryo. "Sabina, let her eat in peace." Ang boses ni Isandro ay walang emosyon, ngunit may bigat ito na nagpatahimik kay Sabina. Pansamantala, sa tindi ng kaba, nanginginig na inabot ni Althea ang pitsel ng tubig upang magsalin sa kanyang baso. Ngunit dahil sa panginginig ng kanyang kamay, sumala ang kanyang salin. Ang malamig na tubig ay tumapon sa puting-puting mantel, gumawa ng isang basang marka na tila mantsa sa perpektong ayos ng lamesa. Nanlaki ang mga mata ni Althea sa takot. "Papatawad." "Hay nako," ang malakas na sabi ni Sabina. "Sabay tayo. What is wrong with you? Parang hindi ka sanay sa ganitong lugar. Your hands are shaking. You don't even know what a croissant is. Para kang galing sa kung saang squatter." Ang salitang squatter ay tumama kay Althea na parang isang malakas na sampal. Iyon ang katotohanan. Ngunit ang marinig ito mula sa bibig ni Sabina na puno ng pang-aalipusta ay nagdulot ng isang matinding kirot sa kanyang puso. Naramdaman niyang namula ang kanyang mga pisngi sa hiya.
Nais niyang magtago sa ilalim ng lamesa. Sabina, that's enough. Sa pagkakataong ito, ibinaba ni Isandro ang kanyang dyaryo. Ang kanyang mga mata ay madilim at puno ng babala habang nakatitig sa kanyang pinsan. Hindi dahil sa awa kay Althea, kundi dahil sa galit na dinudungisan ni Sabina ang imahe ni Mirella. Panatilihin mo ang dignidad ng pamilyang ito. Umalis ka na kung wala kang sasabihing matino. Napasimangot si Sabina. Kinuha niya ang kanyang bag at padabog na tumalikod, ngunit bago tuluyang umalis, ay binigyan niya si Althea ng isang tingin na nangangako ng ganti. Nang sila na lang ulit ang naiwan, bumalik si Isandro sa pagbabasa. Iniwan si Althea na mag-isang lunurin ang kanyang sarili sa kahihiyan. Hindi na niya itinuloy ang pagkain. Kinagabihan, hindi na natiis ni Althea ang gutom at ang pakiramdam na siya ay isang dayuhan. Habang mahimbing nang natutulog ang lahat, dahan-dahan siyang bumaba patungo sa malawak at modernong kusina. Binuksan niya ang dambuhalang refrigerator at nakakita ng mga sangkap na pamilyar sa kanya. Sibuyas, kamatis, sampalok at kaunting tira-tirang karne. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng kutsilyo habang hinihiwa niya ang mga gulay at ang banayad na pag-init ng kalan. Nagluto siya ng sinigang. Ang maasim na amoy nito ay pumuno sa kusina. Isang amoy na nagpapaalala sa kanya ng kanilang maliit na barong-barong, ng kanyang lola, ng kanyang tunay na buhay. Ito ang kanyang paraan upang kumapit sa kanyang sarili. Nagsasandok na siya sa isang maliit na mangkok nang isang anino ang gumalaw sa may pintuan. Napatigil si Althea. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Nakatayo doon si Isandro, nakasuot lamang ng itim na t-shirt at pajama pants. Ang buhok nito ay bahagyang magulo at ang mga mata ay tila pagod. "Anong ginagawa mo dito?" tanong ni Isandro. Ang boses ay bahagyang magaspang dahil sa antok. "Nagugutom po ako," mahinang sagot ni Althea. Handa nang itago ang kanyang mangkok. "Pasensya na po sa abala." Naglakad si Isandro palapit. Tiningnan niya ang kumukulong sinigang sa kaldero. Ang amoy nito ay simple, hindi katulad ng mga pagkain na inihahain sa kanya araw-araw. Ngunit meron itong kakaibang init na tila nakakaanyaya. Hindi nagsalita si Isandro. Kumuha lang siya ng isa pang mangkok mula sa lalagyan, inilapag ito sa tabi ng mangkok ni Althea, at naupo sa isang mataas na upuan sa kitchen island. Iyon lang. Isang simpleng kilos, ngunit para kay Althea, iyon ay isang malaking bagay. Naintindihan niya niya. Nanginginig pa rin ang kamay, nagsalin siya ng mainit na sabaw sa mangkok ni Isandro. Sa katahimikan ng gabi, sa gitna ng malawak at malamig na kusina, sabay silang kumain. Walang salitaan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng kanilang mga kutsara na tumatama sa porselanang mangkok. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang tumapak siya sa bahay na yon, naramdaman ni Althea ang isang bahagyang kapayapaan. Sa sandaling iyon, hindi siya si Mirella at si Isandro ay hindi ang amo niyang halimaw. Sila ay 2 taong sugatan na naghahanap ng konting init sa gitna ng malamig na gabi. Matapos kumain, si Althea na ang naghugas ng kanilang pinagkainan. Habang nagpupunas siya ng kamay, naramdaman niya ang presensya ni Isandro sa kanyang likuran. Hindi ito umalis. Yung kagabi, biglang sabi ni Isandro. Ang boses ay mababa at hirap. Hindi na mauulit. Iyon lang ang sinabi nito bago tumalikod at naglakad paalis, pabalik sa dilim ng kanyang silid. Naiwan si Althea na nakatayo, nakatingin sa kawalan. Hindi iyon isang paghingi ng tawad, ngunit sapat na yon. Isang maliit na sinag ng liwanag ang tila tumagos sa kanyang madilim na mundo. Habang paakyat siya pabalik sa kwarto, isang mahinang kaluskos ang umagaw sa kanyang pansin mula sa ilalim ng hagdanan. Nakita niya si Sabina, may kausap sa telepono. Ang boses ay pabulong ngunit puno ng galit. Hindi.
Hindi pwedeng magkamali. Nandito na siya. Kailangan nating bilisan ang plano. Oo, darating siya bukas para bisitahin ang puntod ni Mirella. Siguraduhin mong nandoon ka. Nagtago si Althea sa likod ng haligi. Ang kanyang puso ay muling bumilis ang tibok. Sino ang kausap ni Sabina? At anong plano ang tinutukoy nito? Ang maliit na kapayapaang naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, pinalitan ng isang bagong uri ng pangamba. Nang sumunod na araw, tulad ng narinig niya, dinala siya ni Isandro sa sementeryo. Ngunit bago pa man sila makababa ng sasakyan, isang itim na van ang huminto sa kanilang harapan. Bumukas ang pinto nito at bumaba ang isang lalaking nasa katanghalian na ang edad, nakasuot ng mamahaling suit at may dalang isang pumpon ng puting rosas. Nanlamig ang buong katawan ni Althea. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila nagyelo. Kilala niya ang mukha ng lalaking yon. Ito ang mukha na paulit-ulit na ikinukwento ng kanyang ina habang umiiyak. Ito ang mukha ng lalaking dumurog sa kanilang pamilya. Si Ramil Kaiser, ang kanyang ama. Ang hangin sa sementeryo ay tila naging mas malamig nang bumaba si Ramil Kaiser mula sa kanyang van. Ang bawat hakbang nito ay puno ng kayabangan. Ang pompon ng puting rosas sa kanyang kamay ay tila dekorasyon lamang ng kanyang huwad na pagdadalamhati. Nakita ni Althea kung paano yumuko ang lalaki sa harap ng puntod ni Mirella. Nagpakita ng isang mukhang malungkot na tila artista, ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay walang katinuan. Tanging kalkulasyon. Mirella, anak, ang malambing na wika ni Ramil, sapat lamang upang marinig ni Althea. Bumalik ka na. Huwag mo nang pahirapan ng ama mo. Ang mga salitang yon ay tila mga dagok sa puso ni Althea. Ang lalaking iyon, ang lalaking nagdaing para sa kanyang yumaong anak, ay siya ring lumapas tangan sa kanyang ina at nagtapon sa kanila sa kangkungan ng kahirapan. Ang buong katawan niya ay nanginginig sa galit at takot. Ang mga alaala ng kanyang ina na umiiyak sa gitna ng gabi, naglalabada para may maipakain sa kanya ay muling nagbalik. Naramdaman ni Isandro ang panginginig ni Althea. Mahina niyang hinawakan ang kanyang siko, tila nagtataka sa reaksyon nito. Para kay Isandro, si Althea ay si Mirella. Ang kanyang takot ay tila may kaugnayan sa alaala ng pagkamatay ng kanyang asawa. Don Ramil, bati ni Isandro. Ang boses ay magalang ngunit may bahid ng pagdududa. Maraming salamat po sa pagdalaw. Hindi po namin inaasahan na makakarating kayo. Lumingon si Ramil at nang magtama ang tingin nila ni Althea, isang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang mukha ang naaninag ni Althea. Mula sa pagiging magalang, biglang sumilay ang isang kakaibang pagtataka. Tila may nakita si Ramil na hindi dapat makita. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa mukha ni Althea nang mas matagal kaysa sa normal. Mirella, anak, bumalik ka nga, sabi ni Ramil. At lumapit ito upang yakapin siya. Ang yakap ay tila puno ng pagmamahal, ngunit sa tainga ni Althea, ang bawat salita ay isang lason. Ilang gabi akong hindi nakatulog, pinagdarasal ang pagbabalik mo. Nasaan ka ba, anak? Bakit hindi ka nagpakita sa akin? Nais ni Althea na itulak ang lalaki. Naisigaw sa buong mundo ang katotohanan, ngunit hindi siya makakilos. Ang presensya ni Isandro sa kanyang tabi at ang pangako na kailangan niyang gawin ang lahat para sa kanyang lola ay nagpapanatili sa kanyang tahimik. Siyempre, Papa, nagulat lang din po ako. Sagot ni Althea, pilit na ginagaya ang tinig na inilarawan sa kanya ni Attorney Clarice. Ang bawat salita ay isang pagpapanggap, isang kutsilyo na humihiwa sa kanyang sariling pagkatao. Sa gitna ng pag-uusap nila, naramdaman ni Althea ang isang bahagyang haplos sa kanyang batok. Mabilis na gumalaw ang kamay ni Ramil, tila nagpapanggap na inaayos ang kanyang buhok. Ngunit ang daliri nito ay dumaan sa isang maliit na marka sa kanyang leeg, isang nangingibabaw na nuno
na naroon mula pa noong siya ay bata pa. Isang nuno na parehong-pareho sa nuno ng kanyang ina. Nagbago ang tingin ni Ramil. Ang kanyang mga mata ay nanliit at isang hindi maipaliwanag na ekspresyon ang sumilay sa kanyang mukha. "Anak, gusto kitang makausap ng pribado," sabi ni Ramil. Ang boses ay biglang lumambot. "Napakarami nating kailangang pag-usapan tungkol sa mga nangyari noong nakaraan at sa iyong pagkawala." Tiningnan ni Isandro ang relo. "Don Ramil, pasensya na po. May importanteng meeting pa po si Mirela. We have to go?" "Oh, isang mabilis na pag-uusap lang, Isandro," sabi ni Ramil. Ang ngiti nito ay puno ng pilit. Just for a few minutes, iba pa rin ang usapan ng mag-ama. Hindi na naghintay ng sagot si Ramil. Hinila niya si Althea sa isang liblib na sulok sa likod ng isang malaking lapida. Nang makalayo sila kay Isandro, biglang nagbago ang anyo ni Ramil. Ang ngiti nito ay naglaho, pinalitan ng isang malamig at mapanuri na tingin. "Ikaw ang anak ng puta mula sa Quiapo, hindi ba?" Ang matalim na tanong ni Ramil. Ang kanyang mga mata ay tila tumatagos sa kaluluwa ni Althea. "May nuno ka sa batok na katulad ng sa ina mo. Hindi ka si Mirela," nanigas si Althea. Ang kanyang takot ay humalo sa matinding galit. Paano nito nalaman? "Wala kang karapatang magsalita ng ganyan sa ina ko," bulong ni Althea. Ang boses ay nanginginig sa pagpipigil. Isang matalim na tingin ang ibinigay ni Ramil. "Bakit ka nagpapanggap? At bakit kasama mo si Isandro? Ano ang plano mo, ha? Akala mo ba mapapaniwala mo ako sa pekeng palabas din ninyo?" "Wala akong plano," sagot ni Althea. "Huwag niyo akong damputin." "Oh, may plano ako para sa'yo," sabi ni Ramil, at ngumiti ito ng isang nangiti na tila isang demonyo. "Alam ko kung saan nakatira ang lola mo. Alam ko rin kung gaano kahalaga ang gamot para sa kanya. Kung ayaw mong makita siyang mamatay sa sakit, susundin mo ang bawat utos ko." Lumaki ang mga mata ni Althea. "Anong kailangan niyo?" "Simple lang," sabi ni Ramil. "Babantayan mo si Isandro. Aalamin mo ang lahat ng sekreto niya sa negosyo. At sisiguraduhin mong mananatili ka sa posisyon mo bilang Mirela. Kung hindi, may pupunta sa ospital at aalisin ang lahat ng makina na bumubuhay sa lola mo." Isang malamig na kamay ang tila humawak sa puso ni Althea. Wala siyang magawa. Si Ramil Kaiser, ang kanyang ama, ang lalaking dapat ay nagprotekta sa kanya, ay ngayon ang kanyang berdugo. Nagmamadali si Isandro na lumapit sa kanila. "Don Ramil, kailangan na po talaga naming umalis." Tumingin si Ramil kay Althea at sa isang iglap, bumalik ang kanyang mapagkunwaring na ngiti. "Sige anak, ingat ka. Basta tandaan mo, kahit anong mangyari, ama mo pa rin ako. Mahal kita." Ang mga salitang "mahal kita" ay tila sinaksak ng kutsilyo ang puso ni Althea. Ito ang mga salitang kailanman ay hindi niya narinig mula sa tunay nitong puso. Naglakad papalayo si Althea kasama si Isandro. Ang kanyang buong katawan ay nanlalambot. Ang bawat hakbang ay mabigat. Tila ba dinala niya ang lahat ng bigat ng mundo sa kanyang balikat. Nanginginig siya sa takot at galit. "Okay ka lang ba?" tanong ni Isandro, na halata ang panginginig ng dalaga. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit ang galit sa mga mata ni Althea kanina, nang makita si Ramil ay tila totoo. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Ang kagustuhang protektahan ang babaeng ito. Nilingon ni Althea si Isandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Wala po. Pagod lang po siguro ako." Hindi niya kayang sabihin sa lalaki ang katotohanan. Sino ang maniniwala sa kanya? Ang lalaking yon, ang kanyang ama. Sa halip ng hihina, hinayaan ni Althea na umagos ang kanyang mga luha. Ang lalaking nagligtas sa kanya sa kamatayan ay siya ring nagtulak sa kanya sa isa pang impyerno. Lumipas ang 2 araw na tila isang bangungot para kay Althea.
Ang bawat sandali sa mansyon ay puno ng pagpapanggap, habang ang bawat paghinga niya ay puno ng takot. Ang banta ni Ramil Kaiser ay tila isang nakalalasong hamog na bumabalot sa kanyang isipan. Pinipilit siyang gumawa ng isang bagay na kailanman ay hindi niya magagawa. Remember? You only have 3 days. Ang malamig na boses ni Ramil sa kabilang linya. Nang lihim siyang tumawag mula sa isang tagong sulok ng hardin. O baka naman gusto mong makita ang lola mo na nakahiga sa kabaong? Ang mga salitang iyon ay gumawa ng isang masakit na hapdi sa kanyang puso. Inutusan siya ni Ramil na palitan ang gamot ni Doña Cielo ng isang nakalalason na likido upang unti-unting mamatay ang matanda at makuha nito ang mga mana. Hindi ko po kaya. Ang nanginginig na sagot ni Althea. Hindi ka kaya? O ayaw mo lang? Ani Ramil, puno ng pang-uuyam. Think about your Lola Soleng. Anong mas mahalaga? Ang isang lola na hindi mo naman kadugo o ang sarili mong lola na naghihingalo ngayon dahil sa katigasan ng ulo mo? Pinatay ni Ramil ang tawag ng walang paalam. Iniwan si Althea na lunod sa kanyang sariling takot at pagkakasala. Habang inaalagaan niya si Doña Cielo, tila mas lalong humihigpit ang tali sa kanyang leeg. Ang matanda, sa kabila ng kanyang karamdaman, ay napakabait at puno ng pagmamahal. Madalas nitong ikwento ang mga alaala ni Isandro noong bata pa, ang kanyang pamilya, at kung gaano niya kamahal si Mirela. Sa tuwing nagsasalita ang matanda, pakiramdam ni Althea ay lalong lumalalim ang hukay na kanyang kinatatayuan. Isang-isang hapon, habang inaalalayan niya si Doña Cielo sa hardin, kinumutan ng matanda ang kanyang buhok gamit ang isang gintong suklay. Napakaganda ng buhok mo, apo, ang sabi ng matanda. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng pagmamahal. Para kang anghel, sana ay magkaroon ka na rin ng sarili mong pamilya. I know Isandro loves you very much. I can see it in his eyes. Ang mga salitang yon ay tila mga karayom na tumusok sa puso ni Althea. Paano niya magagawang saktan ang taong nagmamahal sa kanya ng ganito, kahit pa sa isang huwad na paraan? Ang bigat ng kanyang misyon ay lalong dumoble. Ang tanging tauhan sa mansyon na tila nakakita sa tunay na pagdurusa ni Althea ay si Isandro. Bagamat ang kanyang mukha ay nananatiling blangko, mayroong bahagyang pagbabago sa kanyang mga kilos. Hindi na ito kasing lamig, at madalas niyang nahuhuli ang tingin nito na nakatutok sa kanya, na tila naghahanap ng kasagutan. Isang araw, dinala siya ni Isandro sa dalampasigan na hindi kalayuan sa mansyon, kung saan madalas silang magpunta ni Mirela noon. Ang hangin mula sa dagat ay yumayakap sa kanilang mga balat, nagbibigay ng kakaibang ginhawa sa bigat ng kanilang mga puso. Ang mga alon ay malumanay na humahampas sa dalampasigan. Ang tunog nito ay tila isang malungkot na awit ng nakaraan. Dito kami madalas magpunta ni Mirela, ang basag na wika ni Isandro habang nakatanaw sa malawak na dagat. Ang kanyang tinig ay hindi na kasing lamig ng dati. Dito niya gustong manirahan, malayo sa ingay ng syudad. Sa katotohanan, she was tired of everything. Napalingon si Althea sa kanya. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niya si Isandro na ganito. Puno ng lungkot, walang pader. Mas gusto niya ang simple. Ako, I forced her to be someone she's not. Gusto kong maging perpekto siya para sa pamilya namin. Pero hindi ko alam na kinukulong ko na pala siya. Ang tinig ni Isandro ay puno ng pagsisisi. Ang dami kong pagkukulang, ang dami kong dapat sinabi, dapat ginawa. Hindi nagsalita si Althea. Hinayaan niya lang ang lalaki na maglabas ng kanyang salubin. Pakiramdam niya ay unti-unti niyang nakikilala ang tunay na Isandro sa likod ng kanyang maskara ng pagiging walang pakialam. Namatay siya ng mag-isa. Iniwan ko siya sa panahong pinakakailangan niya ako. Patuloy ni Isandro. Ang mga mata ay nakapako sa malayo, tila nakikita ang mukha ng yumaong asawa. Hindi ko siya naprotektahan. That's why I need you to be here.
para kahit sa huling sandali makita ng lola ko na okay kami. Ang hangin sa dalampasigan ay umihip at ang buhok ni Althea ay sumayaw sa simoy nito. Inabot ni Isandro ang kanyang kamay upang dahan-dahang ayusin ang buhok na humaharang sa kanyang mukha. Ang kanyang mga daliri ay humaplos sa pisngi ni Althea. Ang init ng balat nito ay nagpadaloy ng isang kakaibang pakiramdam sa buong katawan ni Althea. Hindi ito isang kilos ng pagnanasa, kundi isang kilos ng pag-aalaga, ng proteksyon, at isang bahid ng pagdududa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Althea ang isang bahagyang kirot sa kanyang puso. Ang lalaking ito, na puno ng pighati, ay hindi karapat-dapat sa pagpapanggap at kasinungalingan. Hindi ito karapat-dapat sa pagtataksil. Ngunit ang banta ni Ramil ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Lola Soleng, ang kanyang lola. Kinagabihan, natanggap ni Althea ang isang larawan sa kanyang telepono. Ito ay larawan ni Lola Soleng. Nakaratay sa isang higaan sa ospital. Ang mukha ay payapa. Ngunit ang bawat galaw nito ay tila nagpapahiwatig ng kanyang kahinaan. May kalakip itong mensahe mula kay Ramil. Tik-tak anak, oras mo na. Sa hapag ng kainan, ang pagbabago sa mukha ni Isandro ay hindi napansin. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang nakikinig sa isang tawag sa telepono. May nag-report na may babaeng nagpakamatay sa ospital. Lola Soleng ang pangalan. Nanlamig ang buong katawan ni Althea. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ito ang hudyat. Ito na ang huling araw. Nang gabing iyon, matapos magbigay ng gamot sa matanda, pumunta si Althea sa banyo. Kinuha niya ang maliit na bote na ibinigay ni Ramil. Ang likido sa loob nito ay kulay gatas, mukhang inosente, ngunit puno ng kamatayan. Ang bawat pulso sa kanyang katawan ay bumilis. Nagmamasid siya sa bawat galaw niya sa salamin, ngunit hindi niya nakita ang isang mamamatay tao, kundi isang biktima. Bumalik siya sa silid. Si Doña Cielo ay mahimbing nang natutulog. Sa bedside table, may baso ng tubig na nakalagay. Ito ang baso na kailangan niyang paghaluan ng lason. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto habang inilalapit niya ang bote sa baso. Hindi siya makahinga. Ang larawan ng kanyang lola, ang mukha ni Mirela, at ang mga salita ni Isandro ay nagsama-sama sa kanyang isipan, nagdudulot ng isang napakatinding sakit. Itinaas ni Althea ang bote, handa nang buksan. Biglang bumukas ang pinto. Nakatayo doon si Isandro. Ang kanyang mukha ay seryoso, at ang kanyang mga mata ay nakapako sa kanya. Ang paglabas ni Isandro sa pintuan ay tila isang kidlat na tumama kay Althea. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang maliit na bote na naglalaman ng lason ay halos mahulog sa kanyang pagkakahawak. Ang kanyang puso ay bumubulwak sa takot, na para bang nahuli siya sa isang kasalanan na kailanman ay hindi niya nagawa. Anong ginagawa mo? Ang malamig na tanong ni Isandro. Ang kanyang mga mata ay matalim. Sinisiyasat ang bawat sulok ng silid, at sa huli ay tumigil sa maliit na bote sa kamay ni Althea. Wawala po. Ang nanginginig na sagot ni Althea. Walang salita ang lumabas mula sa kanyang bibig na tila nagpapaliwanag. Hindi niya kayang sabihin ang totoo. Hindi niya kayang ilagay sa panganib ang buhay ng kanyang lola. Ang tingin ni Isandro ay lumambot ng bahagya, ngunit agad itong bumalik sa pagiging yelo. Lumapit siya. Ang bawat hakbang ay tila isang babala. Kinuha niya ang bote mula sa nanginginig na kamay ni Althea. Inamoy niya ito, at isang kunot noo ang lumabas sa kanyang muka. Hindi ito gamot ni Lola. Ang maikling sabi ni Isandro, ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Ano ito, Althea? Bago pa man makasagot si Althea, isang figura ang biglang sumulpot sa likuran ni Isandro. Si Sabina. Ang ngiti nito ay puno ng pagtatagumpay. Hawak nito ang isang maliit na kamera at kitang-kita sa screen ang larawan ni Althea na may hawak na bote sa tabi ng baso ng tubig ni Doña Cielo. Aha! Caught in the act! Ang masiglang sabi ni Sabina.
Ang boses ay matinis at puno ng pagmamayabang. Sabi na nga ba, may itinatago ka. Hindi ka si Mirela. Sino ka? At anong ginagawa mo sa lason na yan? Gusto mong patayin si Lola Cielo para makuha ang mana? Nanlaki ang mga mata ni Althea. Ang mga salita ni Sabina ay tila mga paningit na bumaon sa kanyang puso. Sabina, ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Isandro. Ang boses nito ay puno ng pagkalito at galit. Hinarap niya ang kanyang pinsan at nakita niya ang isang kakaibang liwanag sa mga mata nito. Huwag kang magkunwari, Kuya Isandro. Nakita ko siya. She was trying to poison Lola. Ang akala ko pa nga ba, matagal nang patay si Mirela. Pero sino to? Isa lang siyang mahirap na nagpapanggap para sa pera. Baka kasabot pa siya ng mga kaaway mo. Ang tingin ni Isandro kay Althea ay bumalik. Puno ng galit na hindi niya kailanman nakita. Ang pagdududa ay pumalit sa anumang pag-aalaga na maaring naramdaman niya para dito. Ang pangalan ni Mirela, ang mukha ni Mirela, ang pagmamahal na inakala niyang muling bumalik ay pawang kasinungalingan. Paliwanag, Althea, ang malamig na utos ni Isandro. Ang bote ng lason ay nasa kanyang kamay. Hindi po. Hindi totoo yan. Ang nanginginig na sagot ni Althea. Alam niyang kahit anong sabihin niya, hinding-hindi na siya paniniwalaan. May nag-utos lang po sa akin. May nagbabanta. Sino? Tanong ni Isandro. Ang kanyang boses ay lumakas. Sino ang nag-utos sa iyo na patayin ang lola ko? Ang mukha ni Ramil Kaiser ay muling lumabas sa kanyang isipan, kasama ang banta nito sa buhay ng kanyang lola. Hindi niya kayang banggitin ang pangalan nito. Hindi ko po kayang sabihin. Aha. Si Kuya, sigaw ni Sabina, puno ng pagtatagumpay. Nagtatago siya. Sino pa ba? Kundi ang mga kaaway mo. Baka nga si Ramil Kaiser pa ang kasabwat nito. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Isandro. Ang pangalan ni Ramil Kaiser ay tila nagbigay ng isang bagong liwanag sa sitwasyon. Ang galit niya ay bumalik. Ngunit ngayon ay may halong pagkabigo. Ipapaliwanag ko po, please. Pilit na sabi ni Althea. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Walang kailangang ipaliwanag. Ang matigas na wika ni Isandro. Lumapit siya kay Althea at ang kanyang mga mata ay nanatili sa kanya, puno ng pagkadismaya. Simula ngayon, hindi ka na aalis sa kwartong ito. Babantayan kita hanggang sa malaman ko ang buong katotohanan. Hindi ito pagbibigay ng kaparusahan, kundi isang pangungulila. Pinili ni Isandro na hindi siya ipahuli sa pulis, ngunit ang pagkulong sa kanya ay mas masakit pa kaysa sa anumang kulungan. Ang tingin ni Isandro, puno ng pagtataksil, ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa kanyang puso. Dinala siya pabalik sa kanyang silid, ang kanyang bagong kulungan. Sa loob ng malawak na kwarto, nakaupo si Althea sa sahig, nakayakap sa kanyang mga tuhod. Ang lahat ng karangyaan sa paligid niya ay tila naging walang silbi. Naisip niya ang kanyang maliit na barong-barong sa Quiapo, ang amoy ng usok at alikabok, ang ingay ng mga tao. Iyon ang tunay na buhay niya. Iyon ang buhay na simple, ngunit puno ng kapayapaan. Ngayon, kahit may pera siya, kahit may magandang damit, siya ay nakakulong. Nakakulong sa isang kasinungalingan at nakakulong sa takot. Mula sa maliit na siwang ng kurtina, nakita niya si Sabina na nagtatago sa dilim, may kausap sa telepono. Oo, nagtagumpay ako. Ang pabulong na wika ni Sabina. Nagalit si Kuya Isandro. Hindi na siya makakaalis sa kwarto niya. Ngayon, pwede na nating ipagpatuloy ang plano. Hindi maintindihan ni Althea kung ano ang tinutukoy ni Sabina. Ngunit alam niyang mas malalim ang lahat ng ito kaysa sa simpleng pagdududa. Biglang tumunog ang telepono sa lamesa sa tabi ng kanyang kama. Hindi ito kanyang personal na telepono, kundi isang linya sa loob ng mansyon. Agad niya itong sinagot. Ang pag-asa ay muling sumilay sa kanyang puso. Baka si Isandro iyon, baka maniwala na siya. Hello? Ang boses sa kabilang linya ay hindi pamilyar.
Ito ay isang babaeng may matandang tinig, tila galing sa ospital. Nakausap ko na po ang lola nyo, ang sabi ng boses. Ang pangalan niya po ay Soleng. Nagkaroon po siya ng cardiac arrest. Hindi po niya kinaya ang operasyon. Pumanaw na po siya. Kaninang madaling araw. Ang telepono ay nahulog mula sa nanginginig na kamay ni Althea. Ang tunog ng pagtama nito sa carpet ay halos hindi marinig. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang tanging dahilan niya upang mabuhay, ang tanging dahilan niya upang magsinungaling ay nawala na. Naiwan si Althea na nakatayo sa gitna ng silid. Ang kanyang mga mata ay dilat, ngunit walang nakikita. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, ngunit walang boses ang lumalabas. Tanging ang lamig ng hangin ang kanyang nararamdaman, habang ang kanyang puso ay tila tumigil na sa pagtibok. Lola Soleng. Patay na ang kanyang lola. Ang teleponong bumagsak mula sa kamay ni Althea ay tila nagdala ng kapayapaan sa kanyang isipan. Hindi ito kapayapaan ng ginhawa, kundi kapayapaan ng kawalan. Ang kanyang mundo ay gumuho at kasama nito ang huling piraso ng kanyang pagkatao. Tanging ang lamig ng hangin ang kanyang nararamdaman, habang ang kanyang puso ay tila tumigil na sa pagtibok. Ang kanyang mga mata ay dilat ngunit walang nakikita. Nakatayo siya sa gitna ng silid. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, ngunit walang boses ang lumalabas. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga salitang, "Pumanaw na po siya, Lola Soleng." Ang kanyang lola, wala na. Ang pananagis niya ay hindi lumabas sa kanyang mga mata, kundi mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang kanyang buong katawan ay yumuko. Tila isang puno na nawalan ng ugat. Napaupo siya sa sahig, nakayakap sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang pag-iyak ay tahimik ngunit puno ng matinding pighati. Ang paghinga niya ay naging mabigat, halos hindi na naririnig. Ang mundo sa labas ng kwarto ay tila nawala na, at ang tanging nararamdaman niya ay ang sakit na humihiwa sa kanyang dibdib. Bakit? Bakit niya kailangang magdusa ng ganito? Lahat ng ginawa niya ay para sa kanyang lola. At ngayon, wala na ang kanyang lola. Wala na ang kanyang dahilan. Maya-maya, naramdaman niya ang isang presensya sa pintuan. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal doon. Nakaupo sa sahig, lumulutang sa kanyang sariling karagatan ng kalungkutan. "Althea?" Ang tanong ni Isandro. Ang boses ay bahagyang nag-aalala. Hindi sumagot si Althea. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan. Lumapit si Isandro. Nakita niya ang teleponong nakahandusay sa sahig. Nakita niya ang hitsura ni Althea, isang babaeng nabaliw sa sakit. Lumuhod siya sa harap nito at mahina niyang hinawakan ang kanyang balikat. "Anong nangyari?" tanong ni Isandro. Ang boses ay malumanay. Sa sandaling iyon, tila nabasag ang lahat ng pader sa loob ni Althea. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha at isang malakas na iyak ang lumabas mula sa kanyang bibig na matagal na niyang pinigilan. Niyakap niya si Isandro ng mahigpit. Ang kanyang mga kamay ay kumapit sa balikat nito. Tila ito na lamang ang kanyang tanging kapitan sa gitna ng bagyo. "Patay na siya, Isandro!" Ang sigaw ni Althea. Ang boses ay basag at puno ng pagdurusa. "Ang lola ko, wala na siya. He killed her. Siya ang may kagagawan nito. Ang demonyong yon." Nagulat si Isandro sa mga salita ni Althea. Ang pagdurusa sa tinig nito ay totoo, hindi pagpapanggap. Ang mga luha ay bumabasa sa kanyang balikat. At ang salitang demonyo, sino ang tinutukoy nito? Sino ang pumatay sa lola mo? Tanong ni Isandro. Ang kanyang boses ay seryoso. "At anong ibig mong sabihin na he killed her? Sinong he?" "Siya, ang ama ko!" Ang sigaw ni Althea. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa galit at sakit. "Si Ramil Kaiser, siya ang demonyo.
Siya ang may kagagawan nito. He killed his own daughter at ngayon, pinatay niya rin ang lola ko. Nanigas ang buong katawan ni Isandro. Ang pangalan ni Ramil Kaiser ay umalingaw sa kanyang isipan, kasama ang huling bahagi ng sinabi ni Althea. He killed his own daughter. Posible ba? Posible bang hindi aksidente ang pagkamatay ni Mirella? Biglang kumalas si Isandro sa yakap ni Althea. Tumayo siya at naglakad patungo sa lumang aparador ni Mirella. Sa likod ng isang nakasabit na bestida, may maliit siyang nakita. Isang lumang kahon. Kinuha niya ito at nang buksan niya, bumungad ang isang diary. Ang cover nito ay may bordang pangalan ni Mirella. Ang mga pahina ay dilaw na at amoy luma. Mirella's diary, ang sabi ni Isandro. Ang boses ay puno ng pagtataka. Hindi niya alam na may ganito ang kanyang asawa. Lumapit si Althea. Ang kanyang luha ay patuloy pa rin sa pag-agos. Ngunit ang kanyang pansin ay nakatuon na sa diary. Binuksan ni Isandro ang diary sa isang random na pahina. Ang bawat salita ay tila isang tinik na tumusok sa kanyang puso. Ang mga pahina ay puno ng mga lihim na pagdurusa ni Mirella. Ang kanyang pagiging malungkot sa gitna ng karangyaan. Ang kanyang pagod sa pagpapanggap. At pagkatapos, ang katotohanan. Hindi ko na kaya. Pinipilit ako ni Papa na gawin ito. Mga lalaki, matatandang lalaki, ginagawa niya akong kasangkapan sa kanyang negosyo. Mas gugustuhin ko pang maglaho kaysa patuloy na maramdaman ang sarili kong marumi at wasak. Ayoko nang mabuhay bilang Mirella Kaiser, ang anak ng taong nagdala ng anino sa pangalan nun namin. Isandro, mahal kita. Patawarin mo ako. Hindi ko kayang sabihin sa iyo ang buong katotohanan. Hindi ko kayang ilagay sa panganib ang pamilya mo. Mas mabuti nang lumayo ako. Makakahanap ka ng mas mabuting babae. Isang babaeng walang dalang madilim na nakaraan. Bumagsak ang diary mula sa kamay ni Isandro. Namumutla ang kanyang mukha. Tila nabunyag ang isang lihim na hindi niya kailanman inasahan. Ang lahat ng galit at pagsisisi na kanyang kinikimkim ay naglaho. Pinalitan ng isang matinding sakit. Hindi siya ang dahilan ng pagkamatay ni Mirella. Si Ramil Kaiser, ang kanyang biyenan. Siya ang may kagagawan ng lahat. Napalingon si Isandro kay Althea. Ang babaeng nasa harapan niya na umiiyak sa sakit ay hindi lang isang kapalit. Siya ay biktima rin. Pareho sila. Lumapit si Isandro kay Althea at dahan-dahan itong niyakap. Ang yakap ay hindi puno ng pagnanasa, kundi ng pag-unawa at paghilom. Ang dalawang pusong sugatan ay nagtagpo, nagbibigay ng init sa isa't isa sa gitna ng malamig na katotohanan. I'm sorry, ang mahinang sabi ni Isandro. Ang kanyang boses ay basag. Hindi ito para kay Althea, kundi para kay Mirella. Patawarin mo ako, Mirella. Hindi ko alam. Hindi ko alam ang pinagdaanan mo. Niyakap ni Althea si Isandro ng mas mahigpit. Ang kanyang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Ngunit ngayon ay may kasamang kakaibang ginhawa. Hindi na siya nag-iisa. May kasama na siya sa kanyang pagdurusa. Sa labas ng silid, isang anino ang nagmamasid mula sa siwang ng pinto. Si Sabina. Nakita niya ang buong pangyayari. Nakita niya kung paano nagyakapan sina Isandro at Althea. At nakita niya ang diary ni Mirella na nakalapag sa sahig. Nalaman na nila ang pabulong na wika ni Sabina sa kanyang telepono. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at takot. Kailangan nating bilisan. Ngayon na. Sunugin ang lahat. Ngayon na. Hindi pa natatapos ang tawag ni Sabina nang isang matinding amoy ng sunog ang bumalot sa buong mansyon. Mula sa ilalim, umakyat ang usok. Ang init ay mabilis na kumalat at ang liwanag ng apoy ay sumilip sa bintana. Nagpinta ng isang nakasisindak na kulay sa madilim na gabi. Ang boses ng alarma ng sunog ay nagsimulang tumunog, malakas at nagpapahindik, ngunit tila ito ay malayo. Anong nangyayari? Tanong ni Althea, kumalas sa yakap ni Isandro. Sunog, ang maikling sabi ni Isandro.
Ang kanyang mukha ay seryoso. Tara, kailangan nating lumabas dito. Ngunit habang papunta sila sa pinto, isang matandang boses ang umalingaw sa kanilang isipan. Doña Cielo, naiwan ang matanda sa kanyang silid at ngayon ay nasa panganib. Si Lola Cielo! Sigaw ni Althea. Hindi na nag-alinlangan si Isandro. Alam niyang kailangan niyang iligtas ang lola niya. Alam niyang kailangan niyang protektahan si Althea. Ngunit ang apoy ay mabilis na kumakalat at ang usok ay nagiging mas makapal. Ang matinding init at makapal na usok ay mabilis na bumalot sa itaas na palapag ng mansyon. Mula sa bintana, kitang-kita ang malalaking apoy na nilalamon ang mga kahoy na balangkas ng lumang bahay. Ang bawat segundo ay mahalaga. Si Lola Cielo, sigaw ni Althea. Ang kanyang tinig ay puno ng takot. Hindi siya nag-alinlangan. Ang pagmamahal na nararamdaman niya para sa matanda ay mas malakas kaysa sa anumang takot sa sarili niyang buhay. Althea, huwag! Sigaw ni Isandro. Ngunit huli na ang lahat. Tumakbo na si Althea patungo sa silid ni Doña Cielo. Isandro, kailangan nating iligtas si Lola. Ang sigaw ni Althea. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Sumunod si Isandro. Ang kanyang puso ay humahataw sa kaba. Ang amoy ng sunog ay nakasusulasok at ang init ay tila sinusunog ang kanyang mga baga. Ang mga piraso ng kisame ay nagsimulang maghulog at ang mga apoy ay sumasayaw sa bawat sulok. Nakarating sila sa silid ni Doña Cielo. Ang matanda ay nakaratay sa kama. May malay ngunit hirap sa paghinga dahil sa usok. Lola! Sigaw ni Althea. Lumapit siya at pilit na binuhat ang matanda. Ngunit mahina si Doña Cielo at ang kanyang katawan ay mabigat. Umalis na kayo, apo, ang mahinang sabi ni Doña Cielo. Ang kanyang tinig ay basag. Hayaan niyo na ako. Masaya na ako. Hindi po, sagot ni Althea. Hindi po namin kayo iiwan. Nagpunyagi si Isandro. Inalayan niya si Althea sa pagbuhat sa kanyang lola. Ngunit sa gitna ng kanilang paglabas, isang malaking bahagi ng kisame ang biglang bumagsak. Althea, lumayo ka! Sigaw ni Isandro. Ngunit huli na ang lahat. Walang pag-aalinlangan, niyakap ni Althea si Doña Cielo. Ginawa niya ang kanyang sarili na pananggal laban sa bumabagsak na debris. Isang matalim na sakit ang tumagos sa kanyang likuran, ngunit wala siyang pakialam. Ang tanging nais niya ay protektahan ang matanda. Nang bumagsak ang piraso ng kisame, ang buong lugar ay nabalot ng usok at alikabok. Ang katahimikan ay bumalot sa kanila ng ilang segundo bago muling magsimulang kumalat ang apoy. Althea! Sigaw ni Isandro. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Mabilis siyang lumapit sa dalawa. Nakita niya si Althea na nakahiga sa sahig. Ang likod ay puno ng dugo. Ngunit mahigpit pa rin nitong yakap si Doña Cielo. Isandro, iligtas mo si Lola. Ang mahinang bulong ni Althea bago tuluyang nawalan ng malay. Ang kanyang mukha ay puno ng uling at pawis. Ngunit sa mata ni Isandro, ito ang pinakamagandang mukha na nakita niya. Hindi nag-aksaya ng oras si Isandro. Binuhat niya si Doña Cielo at Althea ng sabay. Ang bigat nila ay halos hindi niya na kayang dalhin. Ngunit ang kanyang determinasyon ay mas malakas kaysa sa kanyang pisikal na limitasyon. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa labasan, nilalabanan ang matinding init at ang mga bumabagsak na debris. Sa hagdanan, isang figura ang nakatayo. Ang mukha ay puno ng takot. Si Sabina. Nakita niya ang lahat. Nakita niya kung paano sinunog ang mansyon. Nakita niya kung paano naglaban si Althea upang iligtas ang kanyang lola. Sabina, tulungan mo kami. Sigaw ni Isandro. Ang kanyang boses ay paos. Ngunit sa halip na tulungan sila, lalong natakot si Sabina. Ang apoy ay mas lalong lumalaki. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Sino ang nag-utos sa'yo? Sigaw ni Isandro na halata ang kakaibang kilos ng pinsan.
Si Tito Ramil. Ang nanginginig na sagot ni Sabina. Siya ang nag-utos sa akin na sunugin ang mansyon para walang ebidensya, para mamatay kayo lahat. Ang mga salitang iyon ay nagdala ng isang matinding galit kay Isandro. Si Ramil Kaiser, ang lahat ay konektado. Ang pagkamatay ni Mirela, ang pagtatangka sa buhay ni Doña Cielo, at ngayon, ang pagsunog ng kanilang tahanan. Nagsimulang magbagsakan ang mga kahoy na dingding sa paligid nila. Ang init ay halos hindi na makayanan. Sa labas, ang mga truck ng bumbero ay nagsimulang dumating. Ang mga sirena ay umalingaw-ngaw sa gabi, nagdadala ng kaunting pag-asa. Sa huling lakas, dinala ni Isandro si Althea at Doña Cielo palabas ng nasusunog na mansyon. Ibinaba niya sila sa damuhan at pagkatapos ay bumagsak siya sa tabi nila. Hinahabol ang kanyang hininga. Ang kanyang mga kamay ay puno ng uling at ang kanyang katawan ay pagod na pagod. Ang mukha ni Althea ay puno ng uling, ngunit sa mata ni Isandro, ang kanyang kabayanihan ay kumikinang. Isang babae na inakala niyang isang sinungaling, ngunit sa huli ay nagpakita ng isang puso na mas malinis pa sa ginto. Isandro! Sigaw ni Attorney Clarice na dumating kasama ang mga pulis. Ang lola mo! At si Mirela. Ngunit hindi si Mirela ang dala ni Isandro. Si Althea, pagkatapos ng ilang oras sa ospital, nagising si Althea. Ang kanyang katawan ay masakit, ngunit ang kanyang puso ay puno ng ginhawa. Nakita niya si Isandro na nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Hawak ang kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Okay ka lang ba? Tanong ni Isandro. Ang kanyang boses ay malambing. Si Lola Cielo? Tanong ni Althea. Ang kanyang tinig ay mahina. Ngumiti si Isandro, isang ngiti na ngayon lang niya nakita sa mukha ng lalaki. Okay siya, stable na, at sinabi niya sa akin ang lahat, na ikaw ang nagligtas sa kanya. Pero, yung lola ko po? Tanong ni Althea, ang kanyang puso ay puno ng pangamba. Si Lola Soleng? Napakagatlabi si Isandro. Althea, nagsinungaling si Ramil sa'yo. Hindi patay ang lola mo. Nanlaki ang mga mata ni Althea. Hindi patay. Posible ba? Nalaman namin na pinatakas siya ni Ramil mula sa ospital at itinago siya sa isang liblib na lugar. Ngunit nahanap na namin siya. Ligtas na siya at sinabi niya sa akin ang lahat ng banta ni Ramil sa'yo. Hindi makapaniwala si Althea. Ang lahat ng pagdurusa niya, ang lahat ng takot, ay base lamang sa isang kasinungalingan. Ang kanyang lola ay buhay. Buhay. Salamat, Isandro. Ang mahinang sabi ni Althea. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng tuwa. Maraming salamat. Hinaplos ni Isandro ang kanyang buhok. Walang anuman. Ngayon, ako naman ang magliligtas sa iyo at ibabalik ko ang lahat ng katarungan na inagaw sa iyo at kay Mirela. Ang hospital room ni Althea ay napuno ng bagong pag-asa. Sa kanyang tabi, naroon ang kanyang Lola Soleng. Payapa nang nakaupo sa wheelchair, ang mga mata ay puno ng pasasalamat at pagmamahal. Nasa kabilang gilid naman si Doña Cielo, na ngayon ay masigla na rin ang mukha. Hawak ang kamay ng kanyang anak na apo. Ang lahat ng kasinungalingan ay nabunyag na. Ang oras para sa paglaban ay dumating na. Ngayon, ang oras na para harapin natin ang katotohanan. Ang sabi ni Isandro, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Nakaupo siya sa gilid ng kama ni Althea. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ng dalaga. Sabina confessed everything. Nag-record siya ng statement na si Ramil Kaiser ang mastermind ng lahat. At kasama na rin ang diary ni Mirela Apo. Sabi ni Doña Cielo, ang kanyang tinig ay mahina. Hindi ko akalain na kayang gawin ni Ramil ang lahat ng yon. Napakasuklam. Nakaramdam si Althea ng kakaibang lakas. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya nag-iisa. Ang kanyang pamilya,
Kahit nakakaiba ay nakasuporta sa kanya. Gusto kong ako mismo ang magbunyag sa kanya. Ang matigas na wika ni Althea, ang kanyang mga mata ay naniningas sa galit at determinasyon. Gusto kong malaman ng lahat kung anong uri ng tao siya, hindi lang para kay Mirella, kundi para na rin sa nanay ko. Pero delikado yan, Althea. Sabi ni Isandro, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Sabi ni Clarice, nakatakas si Ramil, hindi pa namin siya nahuhuli. Kailangan ko po itong gawin, pilit ni Althea. Ito ang paghaharap ko sa nakaraan. Ito ang pagbabangon ko para sa sarili ko at sa mga mahal ko sa buhay. Kinabukasan, isinagawa ang isang malaking press conference ng Velasco Group. Ang buong event hall ay napuno ng mga mamamahayag, reporters, at mga mata ng publiko. Ang insidente ng sunog sa mansyon ay naging mainit na balita at ang mga haka-haka ay kumakalat na. Nakatayo si Isandro sa entablado. Ang kanyang tindig ay matatag. Sa kanyang tabi, nakaupo si Doña Salo sa isang eleganteng wheelchair. Ang kanyang mukha ay seryoso. Puno ng pagkabigla ang mga mata ng mga tao nang makita nila ang matandang may sakit na lumabas sa publiko. Ladies and gentlemen, panimula ni Isandro, ang kanyang boses ay malinaw at malakas. Nagtipon-tipon tayo dito ngayon, hindi lamang upang talakayin ang insidente ng sunog sa aming mansyon, kundi upang ihayag ang isang mas malaking katotohanan. Inilabas ni Isandro ang diary ni Mirella. Sinimulan niyang basahin ang mga nakasulat dito. Ang bawat salita ay tumagos sa mga puso ng mga nakikinig. Ang pagdurusa ni Mirella, ang pagpapanggap niya, at ang pagtataksil ng kanyang sariling ama. Ang buong silid ay nabalot ng katahimikan. Ang tunog ng mga kamera ay hindi marinig. Lahat ay nakatuon sa bawat salita na lumalabas sa bibig ni Isandro. At ang babaeng ito? Ang babaeng inakala kong si Mirella, ang babaeng nagligtas sa buhay ng aking lola, ay siya rin ang naging biktima ng parehong kasamaan. Dagdag ni Isandro, ang kanyang mga mata ay tumingin sa likod ng entablado. Dahan-dahang lumabas si Althea. Ngayon, hindi na siya nakasuot ng mamahaling damit ni Mirella. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida. Ngunit ang kanyang tindig ay puno ng dignidad. Ang kanyang buhok ay nakalugay at ang kanyang mukha ay walang pampaganda. Ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang sa lakas. Ang mga mamamahayag ay nagulantang. Hindi nila alam kung sino ang babaeng ito. Ako po si Althea Miren. Ang panimula ni Althea, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit matatag. Hindi po ako si Mirella. At ngayon po, gusto kong sabihin sa inyo ang buong katotohanan. Sinimula ni Althea ang kanyang kwento, ang kanyang pagkabata sa Quiapo, ang kanyang ina, ang kanyang lola, ang pagtataksil ni Ramil Kaiser sa kanyang ina, ang pagtatago niya ng kanyang pagkatao, at ang pagbabanta ni Ramil sa kanyang lola, ang lahat ng pagdurusa niya. Si Ramil Kaiser po ay hindi lang ama ni Mirella, patuloy ni Althea. Siya rin po ang ama ko, at siya po ang dahilan kung bakit namatay ang kapatid ko, at siya rin po ang nagtangkang pumatay sa aking lola Soleng at kay Doña Cielo. Ang buong hall ay nabalot ng bulungan. Ang mga flash ng camera ay nagsimulang magpakita, tila mga kidlat sa gitna ng kadiliman. Biglang bumukas ang pintuan ng event hall. Si Ramil Kaiser. Puno ng galit at pagkabigla ang kanyang mukha. Hindi niya inaasahan ang lahat ng ito. Kasinungalingan. Sigaw ni Ramil. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabaliw. Hindi totoo ang lahat ng sinasabi ng babaeng yan. Siya ay isang impostor. At ikaw, Althea, hindi kita anak. Isa kang basura. Ang mga salita ni Ramil ay tila apoy na nagpaalab sa puso ni Althea. Ngunit ngayon, hindi na siya natatakot. Basura? Oo, Don Ramil. Sagot ni Althea. Ang kanyang boses ay malinaw at matalim. Ako ay galing sa basura. Pero ang basura ay pwedeng maging ginto. Ikaw? Ikaw ang basura. Ikaw ang demonyo na sumira sa buhay ng dalawang babae.
At ngayon, tapos na ang laro mo. Ang mga pulis na nakatago sa likod ng entablado ay agad na lumabas at dinakip si Ramil Kaiser. Nagpunyagi ito, pilit na lumaban, ngunit wala na siyang magawa. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at kawalan ng pag-asa. "Wala kang mapapala, Althea," sigaw ni Ramil habang kinakaladkad siya palabas. "Hindi ka kailanman magiging masaya, matitikman mo rin ang impyerno." Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa buong hall. Ngunit ngayon, hindi na ito nakakatakot. Nagyakapan si Althea at Lola Soleng. Niyakap din ni Doña Cielo si Althea, tila nagpapasalamat. Ang kanilang mga mata ay puno ng luha. Ngunit ngayon ay luha ng kaligayahan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, nakita ni Althea ang isang figura na mabilis na tumakas. Si Sabina. Nagtatatago pa rin ito sa likod ng mga tao. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Ang bulwagan ng Velasco Group ay nabalot ng kaguluhan matapos ang pagdakip kay Ramil Kaiser. Ang mga pulis ay abala sa pagkontrol sa sitwasyon habang ang mga mamamahayag ay naguunahan sa pagkuha ng mga pahayag. Ngunit para kina Althea at Isandro, tanging ang kanilang mga puso ang nagsasalita. Nakatayo si Althea sa tabi ni Isandro. Ang kanyang puso ay puno ng ginhawa, ngunit may bahid pa rin ng pangamba. Ang matinding galit ni Ramil habang kinakaladkad ito palabas ay tila isang sumpa na patuloy na gumagambala sa kanyang isipan. "Hindi ka kailanman magiging masaya, matitikman mo rin ang impyerno." Iyon ang huling sigaw ni Ramil Kaiser. "Okay ka lang ba?" tanong ni Isandro. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Althea. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. "Okay lang po ako," sagot ni Althea, pilit na ngumiti. Ngunit ang panginginig ng kanyang kamay ay hindi niya kayang itago. Biglang may lumapit na isang pulis, abala sa pag-uulat. "Sir Velasco, may nakita po kaming lumabas sa parking area. Si Sabina po. Sinubukan po naming habulin pero nakatakas po siya." Nanlaki ang mga mata ni Althea. Si Sabina, ang pinsan ni Isandro, ang kasabwat ni Ramil, hindi pa tapos ang lahat. "Huwag kang mag-alala," sabi ni Isandro, na halata ang takot sa mukha ni Althea. "Hahanapin natin siya. Pagbabayaran niya rin ang kanyang mga kasalanan." Habang papalabas sila ng bulwagan, isang itim na kotse ang humarurot palapit. Sa loob nito, naroon si Sabina. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkabaliw. Hawak nito ang isang baril at ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Althea. "Mirella, ikaw ang may kasalanan na ng lahat," sigaw ni Sabina. Ang kanyang tinig ay matinis at puno ng paghihiganti. Itinaas ni Sabina ang baril. Ang kanyang kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Nagulat si Althea. Hindi siya nakakilos. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa baril, na tila hinihintay ang pagdating ng kamatayan. Ngunit bago pa man makaputok si Sabina, isang mabilis na kilos ang ginawa ni Isandro. Mabilis siyang humarap at niyakap si Althea. Ginawa niya ang kanyang sarili na panangga para sa dalaga. Ang isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw sa gitna ng kaguluhan. Naramdaman ni Althea ang init ng dugo na tumulo sa kanyang likuran. Ang katawan ni Isandro ay biglang nanghina. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat. "Isandro!" sigaw ni Althea. Ang kanyang puso ay bumagsak. Mabilis na dumating ang mga pulis. Dinakip nila si Sabina na ngayon ay tanging mga luha na lang ang lumalabas sa kanyang mga mata. Puno ng pagsisisi at galit. "Okay lang ako," ang mahinang sabi ni Isandro. Ang kanyang boses ay paos. "Kailangan nating pumunta sa ospital." Dinala si Isandro sa ospital. Habang papunta sila, naramdaman ni Althea ang kanyang puso na humahataw sa takot. Hindi siya makapaniwala na sinakripisyo ni Isandro ang kanyang sarili para sa kanya. Ang lalaking minsang nagpakulong sa kanya sa kasinungalingan ay ngayon ang nagligtas sa kanya sa kamatayan.
Nang makarating sila sa ospital, isang bagong balita ang sumalubong kay Althea. Ang kanyang lola Soleng ay ligtas nang nailabas mula sa pinagtataguan ni Ramil. Nakita niya ang kanyang lola. Ang kanyang muka ay payapa at puno ng kaligayahan. Nagyakan sila ng mahigpit. Ang kanilang mga luha ay naghalo sa tuwa. Althea, salamat sa Diyos at ligtas ka, ang sabi ni Lola Soleng. Ang kanyang boses ay nanginginig. Napakabait mo, Apo. Hinding-hindi ko makakalimutan ang ginawa mo para sa akin. Ngunit sa kabila ng kaligayahan na muling makasama ang kanyang lola, ang isipan ni Althea ay nanatili kay Isandro. Siya ay kasalukuyang nasa operating room. Ang pag-aalala ay tila isang anino na sumusunod sa kanya. Ilang oras ang lumipas. Ang operasyon ni Isandro ay matagumpay. Ngunit kailangan pa rin nitong manatili sa ospital upang magpagaling. Sa kanyang silid, nakaupo si Althea sa tabi ng kama ni Isandro. Mahimbing nang natutulog ang lalaki, ang kanyang mukha ay maputla, ngunit payapa. Ang balikat nito ay may benda, isang paalala ng kanyang kabayanihan. Isandro, bulong ni Althea, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Maraming salamat, napakabait mo. Ngunit ang kasunduan na ginawa niya, tapos na ang lahat. Ligtas na ang kanyang lola. Ligtas na siya. Wala na siyang dahilan upang manatili pa. Ang kanyang puso ay masakit. Hindi niya alam kung kailan, ngunit ang kanyang damdamin para kay Isandro ay nagbago na. Ngunit ang kanyang damdamin para kay Isandro ay nagbago na. Hindi na ito isang amot alipin o isang mandirigma at biktima. Mayroon ng isang bagay na mas malalim. Dahan-dahang kinuha ni Althea ang isang maliit na singsing na ibinigay sa kanya ni Isandro upang magpanggap bilang Mirela. Inilapag niya ito sa bedside table sa tabi ng baluktot na kopya ng kontrata na kinuha niya sa mansyon na ngayon ay wala ng silbi. Hindi niya kayang manatili. Hindi niya kayang maging isang pasanin. Ang kanyang mundo ay hindi ang mundo ni Isandro. At ang pagmamahal na naramdaman niya ay hindi ang pagmamahal na hinahanap ng lalaki. Pumikit si Althea. Sa huling pagkakataon, hinaplos niya ang buhok ni Isandro. Ang init ng kanyang palad ay tila nag-iwan ng isang huling paalam. Naglakad si Althea patungo sa pintuan. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik, tila isang anino. Ang kanyang puso ay masakit, ngunit ang kanyang desisyon ay matatag. Hindi siya lumingon. Nang magising si Isandro, ang unang bagay na hinanap niya ay si Althea. Ngunit wala ito. Ang kanyang silid ay tahimik. Tanging ang tunog ng mga makina ng ospital ang kanyang naririnig. Nakita niya ang singsing at ang kontrata sa bedside table. Ang kontrata ay punit-punit. Ang singsing ay nakalapag doon, tila isang paalala ng lahat ng nangyari. Nabasag ang katahimikan ng silid sa isang malakas na pagkabigo na lumabas mula sa bibig ni Isandro. Ang kanyang puso ay tila dinudurog. Ang sakit sa kanyang balikat ay walang silbi kumpara sa sakit sa kanyang dibdib. Ang babaeng nagligtas sa kanyang pamilya, ang babaeng minahal niya nang hindi niya namamalayan, ay umalis na. Ang kanyang lola ay ligtas. Ang katarungan ay nakamit. Ngunit ang kanyang puso ay nanatiling walang laman. Lumipas ang 1 taon. Ang Quiapo ay nanatili pa ring buhay at puno ng ingay. Ang mga tao ay abala sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Ang bawat kalye ay puno ng mga nagtitinda at mamimili. Ngunit sa isang liblib na barangay sa probinsya, malayo sa ingay ng syudad, namuhay si Althea ng isang simple at payapang buhay. Ngayon, siya ay isang guro sa nursery, nagtuturo sa mga bata ng mga kantang puno ng pag-asa. Ang kanyang lola Soleng ay nasa tabi niya, masiglana at masayang-masaya sa piling ng kanyang apo. Ang kanilang maliit na bahay ay hindi marangya, ngunit puno ito ng pagmamahal at kapayapaan. Ang amoy ng sariwang hangin at mga bulaklak ay pumuno sa paligid, malayo sa usok
at alikabok ng Quiapo. Sa loob ng 1 taon, hinayaan ni Althea na hilumin ng panahon ang kanyang mga sugat. Natutunan niyang patawarin ang kanyang sarili sa kanyang mga naging desisyon. Natutunan niyang mabuhay para sa kanyang sarili, hindi para sa iba. Ang markang iniwan ni Isandro sa kanyang leeg ay matagal nang naglaho at kasama nito ang takot at pangamba. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya kailanman nakalimutan si Isandro. Ang alaala ng lalaking nagligtas sa kanya, ang lalaking nakaramdam ng sakit na katulad ng sa kanya, ay nanatili sa kanyang puso. Samantala, sa Maynila, malaki ang pagbabago sa Velasco Group. Tinupad ni Isandro ang kanyang pangako. Ang kanyang kumpanya ay hindi na nakikipag-ugnayan sa anumang iligal na gawain. Sa halip, nagtayo siya ng isang foundation na nagbibigay ng suporta sa mga biktima ng pang-aabuso at pang-aalipin na pinangalanan niya sa alaala ni Mirella. Naging masigla si Doña Cielo, ngunit sa bawat araw, nakita niya ang lungkot sa mga mata ng kanyang apo. Alam niyang nawawala si Althea sa buhay ni Isandro. Hahanapin mo siya, Isandro, sabi ni Doña Cielo sa kanyang apo. Hindi ka na ang dating Isandro na puno ng galit at pighati. Nakita ko ang pagbabago sa'yo dahil sa kanya. She's worth fighting for. Sa loob ng 1 taon, hinanap ni Isandro si Althea. Sa bawat probinsya na pinuntahan niya, sa bawat Quiapo na pinuntahan niya, wala si Althea. Ang bawat daan ay tila nagpapahiwatig na hindi na niya mahahanap ang babaeng nagpabago sa kanyang buhay. Ngunit hindi siya sumuko. Isang araw, habang naglalakbay siya sa isang liblib na probinsya, nakita niya ang isang maliit na paaralan sa tabi ng bukirin. Mula sa loob nito, lumabas ang mga tinig ng mga bata na masiglang kumakanta. Lumapit si Isandro. Mula sa bintana, nakita niya si Althea. Nakasuot ito ng isang simpleng damit. Ang buhok ay nakatali sa likuran at ang kanyang mukha ay puno ng ngiti habang nagtuturo sa mga bata. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Hindi na ito ang Althea na umiiyak sa Quiapo. Hindi na ito ang Althea na natatakot sa mansyon. Ito ang Althea na malaya, masaya, at puno ng buhay. Naramdaman ni Isandro ang isang matinding pag-asa. Sa wakas, nahanap niya ito. Ngunit hindi siya lumapit. Hindi siya pumasok. Pinanood niya lang si Althea mula sa malayo. Hindi na niya ito babagabagin. Kung masaya ito, hahayaan niya lang. Kinaumagahan, pumunta si Isandro sa palengke na hindi kalayuan sa paaralan. Bumili siya ng mga sangkap sa paggawa ng turon. Hindi niya alam kung paano gawin iyon, ngunit pilit niya itong sinubukan. Araw-araw, dumating si Isandro sa harap ng paaralan. Hindi siya nagsasalita. Hindi siya lumalapit kay Althea. Naglalatag lang siya ng isang maliit na mesa at nagtitinda ng turon. Ang kanyang turon ay hindi kasing sarap ng kay Althea, ngunit pilit niya itong ginagawa. Nagtaka si Althea. Sa simula, inisip niyang isa lang itong nagkakamali. Ngunit ang lalaki ay patuloy na bumabalik. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Isang hapon, habang malakas ang ulan, nakita ni Althea si Isandro na nagpupumilit na ayusin ang butas sa bubong ng kanilang maliit na bahay. Ang kanyang mga kamay ay hindi sanay sa paggawa ng ganoon. Nagkamali siya at ang kanyang hinlalaki ay natamaan ng martilyo. Aray! Ang daing ni Isandro, ngunit may kasama itong bahagyang ngiti. Mabilis na lumapit si Althea. Sir Isandro, anong ginagawa niyo dyan? Gusto kong tulungan ka. Sagot ni Isandro, ang kanyang boses ay malambing. Huwag kang mag-alala. Okay lang ako. Kinuha ni Althea ang kanyang kamay. Ang mga daliri nito ay malaki at puno ng sugat. Ang kanyang puso ay masakit. Hindi na ito ang Isandro na mayabang at malamig. Ito ang Isandro na puno ng pagmamahal at pagpapakumbaba. Bakit po kayo nandito? Tanong ni Althea. Hinahanap kita, sagot ni Isandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagmamahal. Matagal na kitang hinahanap.
Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa puso ni Althea. Ang lahat ng sakit at pagdurusa ay tila naglaho, pinalitan ng isang matinding kaligayahan. Ngunit sa kabila ng lahat, mayroon pa ring pag-aalinlangan sa puso ni Althea. Ang nakaraan, ang kanilang pagkakaiba. Isandro, wala nang Mirela? Sabi ni Isandro na tila nabasa ang kanyang isipan. Wala nang kasinungalingan, wala nang pagpapanggap. Ang kailangan ko lang ay ikaw. Ang tunay na Althea, ang babaeng nagturo sa akin kung paano magmahal ng totoo. Kinagabihan, habang malakas ang pagpatak ng ulan, lumuhod si Isandro sa harapan ni Althea, sa harap ng kanilang maliit na bahay. Ang kanyang mga damit ay basang-basa, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pag-asa. Ang parehong ulan na minsang nagdala ng pighati ay ngayon ang naging saksi sa kanilang bagong simula. Althea! Sabi ni Isandro. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Hindi ko kailangan ng isang Mirela. Ang kailangan ko ay ikaw, ang babaeng nagligtas sa akin, ang babaeng nagturo sa akin kung paano magmahal. Please, give me a second chance. Hindi ko hahayaang mawala ka ulit. Ang simoy ng hangin sa sementeryo ay malambing, tila isang haplos ng nakaraan. Nakatayo sina Althea at Isandro sa harap ng puntod ni Mirela. Hawak ang isang pompon ng sariwang bulaklak. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng isang ginintuang kulay sa buong paligid. Sana ay masaya ka na, Mirela, ang mahinang sabi ni Althea habang inilalagay ang mga bulaklak sa ibabaw ng puntod. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan, walang bakas ng galit o pighati. Patawad kung hindi ko nalaman ang pinagdaanan mo, ngunit ngayon, malaya ka na. Naramdaman ni Isandro ang init ng kamay ni Althea na nakahawak sa kanyang kamay. Hindi na siya nakaramdam ng sakit sa alaala ni Mirela, kundi isang malalim na pag-unawa. Ang kanyang pagmamahal para kay Mirela ay hindi naglaho, ngunit ito ay nagbago. Naging isang alaala na pinagmulan ng paghilom. Patawad, Mirela, ang sabi ni Isandro. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi, ngunit may kasamang kapayapaan. Hindi kita naprotektahan noon, ngunit ngayon, natutunan ko na kung paano magmahal ng tama. Salamat sa iyo, dahil sa iyo, natagpuan ko ang tunay na pag-ibig. Ang pagpapatawad ay hindi lang para kay Mirela, kundi para na rin sa kanilang sarili. Ang pagpapatawad ay ang tulay na nag-uugnay sa kanila sa isang bagong simula. Makalipas ang ilang buwan, sa simbahan ng Quiapo, kung saan minsang namuhay si Althea ng isang simpleng buhay, naganap ang isang kasalan. Hindi ito marangya o enggrande, ngunit puno ito ng pagmamahal at kaligayahan. Naroon si Lola Soleng, na ngayon ay masigla at puno ng sigla, kasama si Doña Cielo, na may luha sa mga mata habang pinapanood ang kanyang apo na ikakasal sa babaeng nagpabago sa buhay nito. Nakasentro ang lahat sa kanilang dalawa. Si Althea, nakasuot ng isang simpleng puting bestida, ang kanyang mukha ay kumikinang sa tuwa. Si Isandro, nakatayo sa altar, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagmamahal habang nakatitig sa babaeng nagturo sa kanya kung paano magmahal ng totoo. Ngayon, ipinahahayag ko kayong mag-asawa, ang sabi ng pari. Ang buong simbahan ay napuno ng palakpakan at masiglang pagbati. Isang bagong kabanata ang nagsimula para kina Althea at Isandro. Ang mga nagdulot ng sakit ay nakamit ang kanilang kapalaran. Si Ramil Kaiser ay pumanaw sa kulungan dahil sa karamdaman. Ang kanyang buhay ay nagtapos sa pag-iisa at pagsisisi. Si Sabina ay nasentensyahan ng community service. Pinilit na harapin ang mga kahirapan ng buhay na minsang niyang kinamuhian. Ang bawat isa ay nakamit ang kanilang karma, hindi sa kamay ng iba, kundi sa bunga ng kanilang sariling mga desisyon, sa kanilang maliit na tahanan na ngayon ay puno ng init at pagmamahal. Si Althea at Isandro
ay magkasamang nagluluto sa kusina. Ang amoy ng nilagang gulay at pritong isda ay pumuno sa bahay. Isang simpleng amoy na nagdudulot ng matinding kaligayahan. Mabuti na lang at hindi na tayo kailangan pang magpanggap, Mrs. Velasco, ang sabi ni Isandro. Habang niyakap niya si Althea mula sa likuran, ngumiti si Althea. Mahalaga na ang pagiging totoo. Sa huli, iyon lang ang magbibigay ng kapayapaan. Ang mga kaganapan sa nakaraan ay naging mga aral na naghubog sa kanilang pagkatao. Ang pagdurusa ay nagdala ng lakas. Ang kasinungalingan ay nagdala ng katotohanan. At ang pagkawala ay nagdala ng paghahanap at muling pagtatagpo. Ang kwento ni na Althea at Isandro ay isang patunay na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa perpekto. Ito ay tungkol sa pagtanggap sa mga pagkukulang, sa pagpapatawad sa mga nakaraan, at sa paghahanap ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Thank you, Althea, bulong ni Isandro sa kanyang tainga. Thank you for being you. Ang kanilang mga puso ay puno ng pagmamahal at ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa. Sa wakas, natagpuan nila ang kanilang bagong simula. Isang simula na pinatibay ng mga sugat ng nakaraan at pinasaya ng pag-ibig na naghilom sa lahat.